Sa ilalim ng Oak Island, maaring may isang bagay na mas nakakagulat kaysa sa isang simpleng hukay, mga tunnel, mga passage na sinasabing maaaring nag-uugnay sa ilalim ng isla at sa dagat. At kung tama ang teoryang ito, hindi basta kayamanan ang kailangang ipaliwanag. Kailangan nating ipaliwanag kung paano nagawa ang isang underground system na sapat para kontrolin ang tubig sa ilalim ng lupa. Isang sistema na maaring ginawa upang pigilan ng sinumang susubok na kunin ang nakabaon. Pero may isang malaking problema. Talaga bang may mga tunnel o ang tinatawag na flood tunnels ay isang alamat na nabuo mula sa mga kabiguan ng mga unang naghukay? Sa episode na ito, susundan natin ang tubig mula sa Money Pit papunta sa baybayin at sa isa sa pinakakontrobersyal na lugar sa Oak Island, Smith's Cove. Sa mga unang pagtatangka na hukayin ang Money Pit, isa sa pinakamalaking problema ay tubig. Habang lumalalim ang excavation, may mga ulat na mabilis na napupuno ng tubig ang mga hukay. Sinubukan itong i-pump out, ngunit paulit-ulit na bumabalik. Para sa mga treasure hunters noong unang panahon, isa itong napakalaking problema. Kung ordinaryong groundwater lamang ito, maaari itong kontrolin sa pamamagitan ng pumping. Pero kung ang tubig ay nagmumula sa isang underground passage, ibang bagay na iyon. At dito nagsimula ang isang ideya. Paano kung konektado ang Money Pit sa dagat? Kung may natural o artipisyal na passage mula sa coastline papunta sa ilalim ng isla, maaaring iyon ang dahilan. At kung artipisyal ito, may isang napakahalagang tanong. Sino ang gumawa nito? Ang flood tunnel theory ay isa sa pinakasikat na konsepto. May underground passage na nagsisimula malapit sa dagat. Papunta ito sa loob ng isla. At kapag hinukay ang Money Pit, maaaring dumaloy ang tubig papunta sa excavation. Sa ganitong paraan, ang mismong dagat ang nagiging proteksyon. Hindi mo kailangang maglagay ng bantay, hindi mo kailangan ng kandado, hindi mo kailangan ng pader. Tubig mismo ang magiging harang. Kung talagang may ganitong sistema, napakalaking engineering project nito. Kailangan ng excavation, timber at manpower. At dito pumapasok ang Smith's Cove. Ito ang coastal area na naging napakahalaga sa mga sumunod na paghuhukay. Sa mga excavation sa lugar, iniulat ang mga kakaibang underground structures at wood-lined features. Isa sa mga pinakakilalang claim ay ang tinatawag na box drains. Inilarawan ang mga ito bilang wooden structures para sa tubig. Dahil ilang henerasyon ng treasure hunters ang nagtrabaho, mahirap tukuyin kung alin ang original construction. Isipin natin ang isang lugar na nasa ilalim ng lupa. Madilim, makitid, basang-basa. Kaya nang makakita sila ng timber structures sa ilalim, agad itong naging bahagi ng misteryo. Sino ang naglagay nito? May mga natural fractures, may groundwater channels, may layers ng lupa na maaring magmukhang engineered. Kailangan munang malaman, saan talaga nanggagaling ang tubig? Natural ba ang formation? At kung artificial, gaano ito katanda? Habang lumalaki ang treasure hunt, mas lalo ring naging komplikado ang mapa sa ilalim ng Oak Island. Ang underground landscape ay parang isang napakalaking puzzle. May mga lumang hukay at mga tunnels na maaaring nag-collapse. Kung may isang artificial na flood system, napakalaki ng implication nito. Dahil nangangahulugan itong may taong nagplano. Sino ang may resources para gawin iyon? Mga pirata, mga military group, o isang grupo na wala pa tayong alam? Kung napakalaking proyekto ito, kailangan ng maraming tao. Paano nila pinanatiling lihim ang proyekto? May mga clues, structures at kwento, pero ang direktang ebidensya ng kung sino ang gumawa nito at bakit ay wala pa rin. Hanggat hindi natin nasasagot ang mga tanong na iyon, mananatiling bukas ang mystery. Kung ang flood tunnels ay tunay na bahagi ng isang sinaunang design, ano ang bagay na pinoprotektahan nila? Sa susunod na bahagi, iiwan natin muna ang mga tunnel. Dahil may isa pang bagay, mga kakaibang bakas at artifact. Oak Island, Part 4, ang mga sinaunang bakas. May mga taong nauna nga ba sa mga treasure hunters?